ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tulo ka mga barangay sa Dipolog City gibaha samtang landslide na sinati sa duha ka mga barangay sa Dapitan City. 5 ka flood control project sa 3rd District sa Davao City na kumpleto na. Apan usa sa mga proyekto na danyos ang approach sa dike tungod sa baha. Grade 3 pupil nga gitabangan og kulata sa mga high school students sa Iligan City nakauli na gikan sa ospital. Mga sospek gitudlo na sa biktima. Makahinganghang nga Mindamora o Limonsudan Waterfalls atong Siron unya sa May Mindanao. Cast sa Encantadia Chronicles Sangre nakisadya sa Kapuso Mall Show sa Kadayawan Festival 2025 sa Davao City. Lingaw sab silang mikaon sa paborito nilang pomelo. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. 5 ka flood control projects ang nabutang sa Davao City nga minilyon ka pesos ang kantidad ug na-award sa usa ka kontraktor nga lakip sa migula sa listahan sa sumbong sa Pangulo website. Nahimo kining kontrobersyal sanglit half-brother ni Senador Bongo ang kontraktor. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gikumpirma sa DPWH-11 nga natapos na ang 5 ka mga flood control projects sa 3rd District sa Davao City nga minilyon ang kantidad. Apan dihang atong gisubay ang mga flood control projects, partikular sa Los Amigos section nga naa sa Barangay Riverside. Doon nakitang danyo sa approach sa dike tungod matud pa nga nakankan ang maong approach tungod giagian ug baha. Sa tuig 2023 hangtod 2024, nakuha sa kontraktor nga Alfrego Builders and Supply ang 5 ka kontrata sa DPWH Davao City 2nd Engineering District sa pagtukod og flood control projects sa 3rd District sa Davao City. Half-brother ni Senator Bongo ang tag-iya niini. 2 ka hugna sa pagtukod og concrete revetment sa Balite section sa Talomo River nga nagkantidad og 86.5 million pesos og 47.7 million pesos. Doon sa ilaing 2 ka hugna sa pagtukod og concrete revetment sa Los Amigos section sa Talomo River nga nagkantidad og 48.7 million pesos og 47.6 million pesos. Og pagtukod og concrete revetment sa Pangyan section sa Davao River nga nagkantidad og 96.5 million pesos. Sa monitoring sa DPWH-11, 100% na nga natapos ang maong 5 ka proyekto sa target completion date niini. Gipaklaro sab sa DPWH-11 nga miagi sa saktong proseso ang pag-award sa proyekto ngadto sa kontraktor. All 5 projects are already completed. As far as DPWH is concerned, dumaan sa tamang proseso ng procurement ang mga projects na na-award dun sa contractor. And that's in accordance to RA 9184. Sumala sa barangay officials sa Pangyan, nasolusyonan matud pa sa dike ang problema kaniadto sa dakong baha nga mulapaw gikan sa Davao River, labi na og kusog ang ulan gikan sa bukid. Sa una sir nga wala pa gyud na dike diya sir. Grabe gyud ang tubig. Ang among sitio diya sa Purok 5 halos mo lapaw sa tanan, mo abot pa sa Purok namo. Gisubay sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Balite section gikan sa Barangay Kalinan proper og Los Amigos section nga ang proyekto nahisakop sa Barangay Riverside. Tuod man, kompleto na ang proyekto. Apan nakitang dunay danyos ang approach sa dike sa Los Amigos section. Sumala sa barangay. Mabara manggod, mabara ang kuan labi na kun na mga gapnod, mga kawayan, mga pinutol. Mabara dito sa ilang culvert, kay habog ang culvert ba. Kini ako ikatindugan karon mo kini ang overflow bridge sa Los Amigos section. Apan tungod matud pa sa milabay nga kusog nga sulog sa tubig tungod sa baha. Kini mga gapnod o debris dinhi ni babag sa gianan sa tubig, partikular kining culvert sa ubos. Busa ang tubig baha nilihis o gianan paingon dinhi sa dike.
nakankan ang yuta nga miresulta sa pagkadanyos sa parte sa dike. Busa ang mga residente, inay moagi dinhi sa overflow bridge, ilan na lang kining gisumpayan ug taytayan nga kawayan aron nga sila makatabok. Pagpasabot sa DPWH, Actually, ito na yung pangalawang pagkakataon. So the first time inayos natin and then aayusin din naman natin. Gagawin natin immediately na para hindi na madagdagan pa kung anumang damage ang meron doon. Overflow bridge kasi yun. So kung halimbawa may mga bara dun sa ating mga culverts na inilagay, liliis talaga yung daloy ng tubig dun sa outer banks. And magiging susceptible yung ating approach sa scouring. dugang sa DPWH 11, ang overflow bridge gidugang lang pinaagi sa variation order. Humanmihangyo ang mga residente nga dili natanggalon ang temporary structure nga adtong ginatukod pa ang flood control structure aron doon na sila matabukan sa sapa. Na turnover na sab sa DPWH 11 sa barangay LGU ang maong flood control project. Nakalagay dun sa ating agreement na yung local government unit or yung barangay local government unit, which is the end user of the structure, sila na yung bahala sa pag-maintain at sa proper operation ng ating struktura. Hinoon, dunay 5-year warranty ang kontraktor sa maong proyekto. May tinatawag tayo na defects liability period for 5 years from completion. So kung halimbawa may mga depekto pagdating sa struktura, then babalikan nila yun at no cost to the government. Gisulayan pagbisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang opisina sa Alfrego Builders and Supply sa Bahada, Davao City. Apan walay tao. Sa ilang text message kanamo, gisalig niini sa DPWH ang pag-explain sa maong proyekto. Mihangyo ang DPWH 11 nga i-maintain ang paghinlo sa overflow bridge aron nga dili na masubli ang danyos sa approach sa dike. Sara, sa makarong ulan-ulan ang panahon, masukod gayod ang kalig-on sa mga flood control projects. Sinuon, ipamangnuan sa CDRMO ang katawhan labi na kadto mga namuyo duol sa mga sapa na mabintayon sa lakat sa panahon ingon man sa level sa tubig no. Sa karon as of 4:50 PM sa nasinati nga kining katag-katag nga pag-ulan sa Davao City, ang Talawmo River kung asa ang flood control project ana sa cold yellow o alert level ang river monitoring, samtang sa Matina River ana sa code orange o warning level, samtang ang Lipadas, Davao, Bunawan ug Lasang River ana sa safe level o code green. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gibaha ang pipila ka mga barangay sa Dipolog City, Zamboanga del Norte gumikan sa kusog nga ulan kaganinang buntag. Samtang duwa ka insidente sa pagdahili sa yuta ang natala sa Dapitan City sa maong probinsya. Aniyang detalye. Halos taman-tuhod na ang tubig baha ang nasinati ining residente sa ilang panimalay sa Purok Daisy Camp, Hamak, Barangay Sikayab, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Human mibundak ang kusog nga ulan pasado alas 4 sa kadlawon Martes sa buntag. Matod sa uploader, nahumol na sa tubig baha ang mga gamit sa sulod sa ilang panimalay. Ito sa music room, taas na ang tubig, biludan na nagyod. Dahil pati ang among kusina, wala na, among bugas, na lutaw na. Susama sab ang nasinati sa ubang residente sa Purok Buli, Barangay Minaog, kung asa ang tubig baha misunod na sa kwarto sa ilang panimalay. Mabuhay, magandang buhay sa lahat. Nakita nyo karon ang sitwasyon nato sa Minaog. Daw sa panasab ang kadalanan sa mong barangay gumikan sa nasinating pagbaha. Gani, nagpalisod sab kini sa mga motorista sa paglabang. May resulta sab kini sa pagkatanggong sa mga sakyanan tungod sa bugat nga dagan sa trapiko sa moong kadalanan. Matod sa Dipolog City LGU, anaa sa 3 ka barangay ang apektado sa pagbaha nga gilangkuban sa Barangay Sikayab, Minaog ug bahin sa Santa Filomena. Hinuon walay natalang na makwit o naangol sa insidente. Apan nakatagda silang magpahigayon og declogging operation. Actually, yun yung isa sa mga recommendation ng City Disaster Reduction Management Office
for the city engineering to try to clear up whatever is clogged there. Sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte, natanggong sab ang pipila ka motorista gumikan sa pagdahili sa yuta nga mitabon sa tunga sa dalan sa Sitio Lucas, Barangay Santo Niño nga nahitabo kaganinang buntag. Ang nasinating pag-ulan sa mong lugar posibleng hinungdan sa paghumok sa pundasyon sa mong yuta nga miresulta sa pagdahili. Hinuon naagian na kini karon human sa clearing operation sa mga personahe sa CDRRMO Dapitan City. Wala say natalang angol sa hitabo. Samtang laing pagdahili sa yuta sab ang nahitabo sa usa ka bungtod sa Sitio Lipata, Barangay Tagilon sa maong lungsod nga nahitabo banda 7:45 Martes sa buntag. Hinuon walay naangol sa hitabo apan gikabalakan kuno kini sa gatusan ka mga magbanay nga namuyo sa ubos sa moong bungtod. Padayon ang monitoring sa CDRRMO Dapitan. Matod sa Pag-asa, localized thunderstorms ang hinungdan sa nasinating pagdaot sa panahon sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang ginabantayang bagyong Juaning apan laing daot nga panahon ang nabuo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa Mindanao makasinati kini og pag-ulan nga epekto sa easterlies ug localized thunderstorms. Ulahing namatikdan ang bagyong Juaning sa gilayong 880 kilometers northeast sa extreme northern Luzon ug wala na epekto sa bisan asang lugar sa nasod. Apan nahimo na sab nga LPA ang cloud cluster o nagtapok nga panganod nga namatikdan duol sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Wala gipadaplin sa Pag-asa nga mahimong bagyo ang maong LPA ug tawagong bagyong Isang. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang makasinati og mga kusog nga pag-ulan. Mao nga nagpabilin ang hulga sa baha ug landslide. Ang sidlakang bahin sa Mindanao ug Central Mindanao apektado sa easterlies. Samtang ang naibiling mga lugar makasinati og localized thunderstorms. Busa mahimong alerto mga kapuso. Miabot sa halos gatos ka magbanay ang apektado sa sunog kagahapon sa duha ka barangay sa Davao City. Sa datos sa Davao City Social Welfare and Development Office, miabot sa kapin 20 ka magbanay ang apektado sa sunog sa Barangay Leon Garcia, samtang kapin 70 sa Barangay Agdao proper sa Davao City kagahapon sa hapon. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, dunay mga apektado sa sunog nga nagtinir sa skate park ug sa gym sa Leon Garcia National High School nga gihimong evacuation center. Hinuon luyo sa paggamit sa maong gym, nagpadayon ang klase sa mga estudyante. Ginahatagan ng sabog tabang ang mga apektado sa sunog. Sumala ni Fire Senior Inspector Jake Maranyon ang tigpamaba sa Davao City Fire District. Miabot sa 1,000 square meters ang lugar nga nasunog, din anaa sa 70 ka mga struktura ang naugdaw. Gibanabara ang miabot sa 1.5 million pesos ang danyo sa sunog. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kabumberuhan sa hinungdan sa insidente. Giabisuhan sa kabumberuhan ang publiko nga kanunay i-check ang mga ginagamit nga appliances ug ang linya sa kuryente. Dili biyaan ang mga giluto ug dili magdula sa kalayo aron malikay sa sunog. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Grade 3 pupil sa Iligan City kinsa gitabangan og kulata sa mga high school student ang nakauli na sa ilang balay gikan sa ospital. Biktima gibutyag sa otoridad ang nangulata kaniya, lakip dinhi ang 9 anyos nga batang lalaki. Ano yung report ni Cyril Chavez. Hi guys, nakauli namin sa balay. Hi koy. Smile na si Adlawng Domingo, hingpit na nga nakauli sa ilang panimalay sa Iligan City ang grade 3 pupil sa Maria Cristina Elementary School nga giingong gitabangan og kulata sa pipila ka mga high school student sa Iligan City. Gani, makita nga daw lagsik na ang bata og makalihok-lihok na nga syara. Makaistorya na sab apan hinay pa ang iyang tingog di susama sa normal. Dako ang pagpasalamat sa iyang pamilya, labi na sa mga mitabang sa ilang sitwasyon. Gainom na lamang kini og tambal o mubalik sa NMMC sa Cagayan de Oro City alang sa iyang follow-up check-up. Thank you di ay sa mga nagtabang para sa ko ang manghod, no? Both financially and spiritually, and also sa mga prayers ninyo. Thank you so much and God bless us all. Samtang gibutyag sa Iligan City Police nga gikumpirma kanila
sa biktima ang mga nagpaluyo sa pagkulata kaniya. Matud pa, sa upat ka 13 anyos nga mga lalaki nga ilang gipakita, tulo ni ini ang gitudlo sa biktima. Apan aduna kini laing gitudlo, usa ka 9 anyos nga lalaki, hinungdan nga nagpabilin nga upat ang mga CICL nga mikulata sa biktima. Pag-ana sa picture, o tango, kini, o tango, kini, o tango. Wiper ng siya, wala may apel. So napagipakita na bata, tango po siya, 9 years old. Actually, katong bataan na 9-year-old, mo ito hinungdan sa tanan. Karon, ginaasikaso na sa banay sa biktima ang reklamo nga iduso ngadto sa piskalya, samtang gahulat sab ang PNP sa resolusyon nga ipagawas niini aron ilang malihok ang pagkuha sa mga Children in Conflict with the Law kon CICL nga may kulata sa biktima. Ang yun mo ang fiscal na dili makaadto ang mobile kag kaso dapat be the presence of the victim yun ang mga witness. Pero sa unsa man na hospital mangyani man nila na ang the presence of the police lang with the documents na or through unsa na way Zoom or whatsoever para lang yun matangat na ang reklamo. Laraw sab sa banay sa biktima nga mangayog civil damages ngadto sa banay sa mga CICL isip bayad sa kalisod nga ilang nasinati sa pagkulata sa biktima. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gipaygayon ang usa ka joint exercise tali Philippine Navy, Philippine Coast Guard ug Indonesian Navy sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental din eksklusibong nakauban ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Unsa ba ka importante ang maong maritime exercise? Atong sayron sa report ni John D. Esteban, exclusive. Sa Old Airport sa Davao City giandam sa Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM Philippine Navy ang aircraft alang sa coordinated patrol nga gitawag nga Corpat Filindo, tali Philippine Coast Guard ug Indonesian Navy sayo sa buntag adlawng Biyernes, Agosto 15. Kini nga plane sa kuang likod mao ni ang Beechcraft King Air C-90, mao ni ang ginagamit no sa Philippine Navy sa ilahang maritime air surveillance. Ang maong aircraft makalupad og 1,000 nautical miles, sige paspason nga 160 knots. Kaya ni ini nga makakarga og 7 ka tawo. Karong adlaw milusad og maritime air surveillance ang NFEM. Din eksklusibong nakasabay ang GMA Regional TV 1 Mindanao kauban ang piloto sa Philippine Navy nga si Lieutenant Colin Acad. Una niini, mipailawom kita sa safety briefing. ...6,500 feet above sea level ang ginupad sa aircraft paingon sa border area taliduha ka nasod sa area sa Eastern Mindanao. Ang Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Regular nga ginapaygayon sa Philippine Navy ang ilahang maritime air surveillance kini aron masiguro nga way makalusot nga mga illegal nga aktibidad ingon man bahad sa seguridad. Gawa sa air surveillance, nagpahigayon sabog joint patrol sa kadagatan gamit ang BRP Artemio Ricarte sa Philippine Navy, KRI Pari 849 sa Indonesia ug BRP Capones sa Philippine Coast Guard. Gipakita sa tulo ang multinational tactical procedure nga maoy gastablisar sa komunikasyon, pagmaneuver ug koordinasyon sa mga sea level. Usa niini ang gitawag nga Form 1 o ang single line in column nga ginagamit sa pag-navigate sa restricted waters aron mamintenar ang order kung muagi sa mga huot nga area. Tinguha sa maong joint exercise nga mapalig-on ang bilateral relations tali Pilipinas ug Indonesia pinaagi sa Interagency Maritime Patrol ug operational coordination sa border areas ug aron mapakusgan ang border security. Ito yung continuing effort ng Philippines-Indonesia 1975 Agreement on Border Crossing and Border Patrol Agreement. So ang pinaka-aim nito is ma-prevent natin yung mga illegal activities sa dagat, sa common border natin, at iba pang interest na mapangalagaan ng both countries natin. Sumala sa NFEM, sagad sa ilahang masita ug madakpan mao mga barko nga ginagamit aron magpalusot og kontrabando. Dugang niini kinahanglan pa og dugang assets aron mas mapahugtan pa ang pagbantay sa atong teritoryo batok sa hulga sa maritime security. Considering na we are modernizing and considering na there are evolving threats within our country, so we really need to have that additional assets.
So far, ang nagagawa natin, ma'am, is to monitor. We have our NMS, the Naval Monitoring Station, na kung saan lahat ng mga barko, foreign and domestic, ay namomonitor natin yung location nila. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Migawas una sa Encantadia Universe ang cast sa Encantadia Chronicles Sangre aron makisadya sa Kadayawan Festival 2025 sa Davao City. Gawas sa mainitong pagdawat sa mga Davaoeño Encantadix, nabatisab nila ang abundang ani sa Davao dihang ilang gitilawan ang Davao Pomelo. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Ang hugyaw kapag sa ulog sa Kadayawan Festival 2025, mas gipalingaw pa sa pakigsadya sa cast sa Encantadia Chronicles Sangre. Agig pagpasigarbo sa mabungahong ani, pa-welcome treat sa mga sangre, ang tatak Davao nga Pomelo. Gawa sa sweetness and juiciness sa Davao Pomelo, nakita sa mga sangre ang health benefits ni ini. Medyo staple to sa sangre, ang pomelo. Kasi it's one of the healthiest fruits out there. Napakaraming health benefits ng pomelo kasi it's low in sugar and high in fiber. Hilig ko talaga yung mga prutas. Pero yung pomelo, isa to sa mga paborito. Lalo pagka ganitong makatas. Ang pomelo para Sarap. sa akin, pwede siyang meal replacement. Siyempre naghahanda kami for sangre. Or any time of the day na kailangan mo ng snack, pwede mo rin siya takbuhan. It's very sweet and very refreshing as well. Jam-packed ang Davaoeño Encantadix sa Kapuso Mall Show sa Gaisano Grand City Gate Mall Buhangin ni Adtong Domingo. Di pa init ni Faith Da Silva o si Flamara ang stage. Gipakita sab ni Angel Guardian o si Dea ang iyang true vision of strength and beauty sa iyang performance. Todo kilig ang crowd kang Kelvin Miranda o si Adamus nga dunay giharanahan on stage. Dili lang kaanyag, kundi ang kusog ug kapangyarihan sa usa ka sangre ang ginapakita ni Bianca Umali o Terra. Busa, gibalsan kini sa mga Davaoeño ug mainitong suporta kaniya. Masayang-masaya kami dahil ramdam namin na masaya yung pagsalubong nila sa amin sa pagdating namin dito sa Davao. Grabe yung energy ng mga tao dito. At saka kahit maulan, pumunta talaga sila para sumuporta. Wala pong laman ng mga puso namin, kundi puro pagpapasalamat po sa kanilang suporta. It's so nice to see everyone na yung kasiyahan na share namin sa mga Encantadix. Mihatag sab sila og tipik sa angay atangan sa Encantadia Chronicles Sangre. So, abangan natin kung paano makukuha ng mga tagapagmana ang brilyante. Abangan ng kung ano ba magiging tahak ng tadhana ni Terra mula sa mundo ng mga tao patungo sa Encantadia. Ang brilyante ba ay babalik sa tunay na Panginoon nito, which is si Perena, o hindi? Dapat nilang abangan yung pagdating ni Terra sa mundo ng Encantadia, yung pagbuo ng 4 na sangre. Happy
Happy Kadayawan Festival 2025! Kauban si Melchor Awin sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Mga kapuso, nasuroy na ba ninyo ang gitawag nga ikaduhang pinakataas nga waterfall sa nasud nga naa sa Bukidnon? Kung wala pa, tara uban na nato ang atong kapuso sa iyang pagsuroy sa Mindamora o Limunsudan Waterfalls dinhi sa May Mindanao. Waterfalls? Yes, waterfalls diri sa Mindanao. Kini ang usa sa pinakataas nga waterfalls sa Pilipinas nga makita sa Mindanao. Mao kini ang Limunsudan o Mindamora Falls. Second highest waterfalls kining si Mindamora nga naay pagkataas nga 270 meters. Minor hike lang kini, maong daghan jud ang nagabisita para makita ang kaanyag ni ining falls. Lapok, slide ug pasakanaog nga dalan ang musugat sa imong pag-adto sa lugar. Pero ops, di mabala ka kay maski beginner ka, kaya ra jud kay siya. 30 to 45 minutes hike depende sa imong kapaspas, maabot na nimo ang unang tier sa falls. Diri pa lang, na-amaze na ko sa kataas. Kusog na bundak sa tubig ug sa palibot ni ini. Mapagawas jud nimo ang cellphone para mag-selfie-selfie. Syempre, may pa-video din. Gusto ba nimog challenging kapuso? Adto ta sa tier 2. Diri, anaa sa 10 minutes hike. Pero, mala Spider-Man pud ang dating. Maski sa kalisod, bawi gyapon inigabot sa waterfalls. Mauni si Mindamora. Di jud basta-basta ang kanindot ni Mindamora. Maong mamalik tapuhon, kailangan man ta. Kita-kits mga kapuso. Ako si Daniel Jurmelesio and this is my Mindanao. Ug mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.